Nag-bed space na lamang ako at umuwi lang sa Laguna tuwing weekend para makita at makasama ko ang pamilya ko. Ang mga time na yun ay wala akong balita kay Raymond. Kahit nga sina mama at papa ay nagtataka dahil hindi ko na raw nakukwento. Sinabi ko na lamang na wala kaming komunikasyon matapos nilang magtana ni Jessica. Oo, Papa Dudut. 2 buwan matapos maging sila ay tinana ni Raymond ang girlfriend niya. Simula noon ay wala na akong naging balita sa kanya. Sa loob ng ilang taon ay masasabi ko naman na napatawad ko na siya sa ginawa niya sa akin. Hindi naman ako mapagtanim ng galit sa puso ko dahil mabigat yon sa dibdib. Saka kung sila talaga ni Jessica ang para sa isa't isa, sino ako para pumapel sa relasyon nilang dalawa? Tiwala po ako na kapag nagkita kami ay masasabi kong nakikinig ang kalawakan dahil isang araw. Nakita ko si Raymond sa terminal ng bus na binabaan ko pauwi ng Laguna. Long time no see, tol. Tagal din nating hindi nagkita. Oo nga eh. Di ko alam na nandito na pala ulit kayo sa Laguna. Oo, bumalik ulit kami kasi wala naman ako mapagkakitaan dun sa probinsya na pinuntahan namin ni Jessica. Pagsasaka kasi pangunahing trabaho dun, di naman ako marunong. Kahit aralin ko, wala akong tiyaga. Alam mo namang mas magaling ako sa pagbutingting ng mga makina kaysa pagtatanim, di ba? Oo, bata pa lang tayo, mahilig ka ng magmekaniko. Tapos pagpupulis naging pangarap mo. Pangarap ko rin naman makapagpatayo ng sarili kong talyer. Kaso parang imposible kasi mas mahirap pa kami sa daga ngayon ni Jessica. Kaya eto, takatakboy ang bagsak ko. Tamang tinda ng yosi, candy, tsaka mineral water sa mga istasyon ng bus at terminal ng jeep. Sakto, nagkita tayo rito. Wala namang masama sa pagtitinda. Marangal na trabaho yan. Oo, pero baba naman kitaan. Dami pa kakompetensya. Kapag hindi ka kilala dun sa pwesto, matik alis ka. Dami ng bagong salta rito sa atin. Wala na nga halos nakakilala sa akin eh. Sandali, dito pa rin ba kayo ng pamilya mo? Parents ko na lang kasi mga kapatid ko nasa Manila na. Yung isa nasa Davao, doon nakapag-asawa. Ganun ba? Wala ka pa bang asawa? Wala pa. Alam mo, tama yan. Hirap kasi ng buhay ngayon. Nagsisisi nga ako kasi nagtanan kami nun ni Jessica. Sana pala nagtapos siya ng pag-aaral. Di sana nasa opisina ngayon ng katrabaho misis ko. Anong reaksyon yan? Huwag mong sabihin na galit ka pa rin sa akin dahil sa ginawa ko sa iyo noon, ha? Kung oo, pwede bang kalimutan na lang natin yon? Matagal na rin naman yon, tsaka nagsisisi na ako sa ginawa ko sa iyo. Ang bait mong kaibigan sa akin, pati airmats at airpods mo. Pero ginago lang kita. Hindi na ako galit. Talaga? Pinapatawad mo na ako? Oo, ayos na yun. Yung mahalaga, nagkita ulit tayo ngayon para magkumustahan. Saka magkaibigan tayo. Para sa akin, mas mahalaga yung pinagsamahan natin kaysa habang buhay makipag-alitan sa'yo. Kaya ka lalong pinagpapala ng Diyos eh. Bait mo talaga, tol. Matanong ko lang, saan ka nagkatrabaho ngayon? Sa Alabang. Tagal ka na doon? Halos 1 taon pa lang ako doon. Nagsisimula pa lang. Astig. Sa pormahan mo parang sa opisina ka pumapasok. Tama ba ako? Oo. Pero layo nun dito sa atin. Di ka naman siguro nahihirapan sa uwian. Hindi. May tinutuluyan ako doon. Bed space pa lang pero plano ko na kumuha ng apartment pag nakapag-ipon-ipon. Umuwi lang ako rito para bisitahin sina mama at papa. Siyempre, namimiss ko rin sila saka ako na lang yung anak nila na regular na dumadalaw sa kanila. May sarili na kasing pamilya yung mga kapatid ko. Tama yan. Habang buhay parents mo, enjoyin mo na kasama sila. Yan yung mga namimiss kong gawin simula nung namatay mga magulang namin. Minsan naiisip ko, ano kaya ako ngayon kung buhay sila? Hindi siguro ako mapapariwara. Hindi ka naman pariwara. Kasi nagsisikap ka naman sa buhay para maitaguyod mo yung pamilya nyo ni Jessica. Oo, pero di pa rin kami dinadapuan ng swerte. Mas madalas pang dapuan ng sakit yung bunso namin, kaya lagi kaming nasa ospital. May isang beses nga na dengue yun. Kulang na lang mamalimos kaming dalawa para lang may pantustos sa gamutan niya at pambayad sa dugo na isasalin sa kanya. Dalas nga namin mag-away ng kinakasama ko. Buti na lang matyaga rin siya sa akin kasi kung hindi, baka nilayasan na ako nun. Ayun, sa awa ng Diyos, gumaling naman ang anak namin. Nakaraos pa rin. Pero ewan,
Napapatanong nga ako lagi kung karma ko na ba yung buhay namin ng pamilya ko kasi dami kong kasalanan nung binata ako eh. Kasama ka na dun sa mga nagawan ko ng kasalanan. Sabi ko nga, wala na yun. Tapos na yun. Lahat naman tayo nagbabago. Naniniwala ako na nagbago ka na. Oo, nagpapakatino na ako ngayon alang-alang sa pamilya ko.